With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yon, sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. Ayan. At eto ang Baklita sa Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. At syempre, Mare, dahil kanina nagbigay tayo ng hanging question. Dahil mamimigay tayo ng 5 libreng tickets. Yes. Para sa darating na Lunes na advance screening ng Minamahal na 100 bulaklak para kay Luna. Oo. At eto na nga, Mare, nasa line 1 na ang ating pangga. Hello, Energy FM. Hello. Good morning po. Hi, good morning, ate. Anong pangalan? Rachel Ilumin. Rachel. Tama? Yes, Ayan, yes, taga saan ka, Ate Rachel? Caloocan City. Saan sa Caloocan? Sa may Kamarin po. Ay, alayo in fairness. Malakas ba ang radyo nyo ngayon, ate? Hindi malayo naman po ako. Okay. Tinatanong ko lang naman, huwag ka mag-ate. Kala ko nagpipid pa. Hindi naman. Hindi. Ilang taon ka na, Rachel? 40. Ayan. So, eto na. Mare, ano yung katanungan natin kanina? Ang tanong natin, ano ang square root ng 76,870? Charing, hindi yun yung tanong. Oo. Mapapabilib tayo. Oo. Ang tanong natin, sino ang mga bida sa pelikulang Minamahal? Astin Olviga and Andres Mulak. Ay, mali. Diba, mali. Mali. Si Kakay at si Kekoy. Ganon? Mali. Hindi, congratulations sa iyo, Ate Rachel. Tama ang iyong sagot. Ayan, at nanalo ka ng 5 libreng ticket. Ate, meron ka bang mga gustong batiin ngayon dyan ng mga kasama mo? Binabati ko po yung mga dati kong trabaho dyan sa TV5. Sa mga taga TV5. Friends natin sila, wag ka mag-alala. Correct. But anyway, kung sakasakaling manood ka this coming Monday ng Minamahal, sino-sino mga kasama mo? Family ko po. Ay, wow. Date night. Yes. Ayan. Ate Rachel, wag mo lang po ibababa para makuha namin yung contact details mo at para malaman mo din kung saan mo pwedeng makuha ang iyong tickets. Okay. Congratulations! Yan, sa mga taga-Kamarin, Caloocan, sa magandang umaga po sa inyong lahat. Correct. Fairness, umabot tayo doon. Hanggang dulo na yun. Yes, today and tomorrow. At eto na ating pangalawang Backlatest! Ay, naku, nakakaloka, Mare. Kasi nga kahapon, di ba? Intay tayo ng intay sa update tungkol sa pagbibitaw or pagbibitiw ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero Mare, hindi yon ang pinagkaguluhan ng mga mata ng mga netizen. Ang aneka. Eto ang pinagkaguluhan nila, Mare. Anechiwa. Arjo Atayde muling nasilayan ng publiko matapos idawit ng mga diskaya sa maanumalyang flood control project. Mare, 9 na araw na mula nang idawit na mag-asawang Curly Diskaya at Sara Diskaya ang kanyang pangalan bilang isa sa mga kongresistang tumanggap umano ng komisyon mula sa flood control projects ng Department of Works and Public Highways or DPWH. Muling nasilayan ng publiko ang aktor at Quezon City 1st District Congressman na si Arjo Atayde. Ayan, kahapon, sa kanilang sinumpaang salaysay, Mare, ay binasa nila sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry noong September 8, 2025 at binanggit ng mga diskaya na ang pangalan na mag-amang Atayde. Kabilang na dyan, syempre, si Congressman Arjo Atayde. Bunsod dito, Mare, ay inulan na matinding online bashing, pambabatikos ang pamilya ng mag-ama. At lalong-lalo na, Mare, pati itong si Maine Mendoza. Agad naglabas, Mare, ng pahayag si Arjo Atayde at pinasinungalingan ang paratang laban sa kanya. Diin pa ng aktor, politician, Mare, ay hindi siya nagkaroon ng anumang transaksyon o construction sa construction company na pag-aari ni Sara at Curly. Pero nakatikim pa rin siya ng matinding pambabatikos mula sa publiko pati na ang kanyang asawa na si Maine Mendoza. Ito na nga, Mare.
kahapon, ayan. Wala nga siyang ugnayan sa Diskaya, pero pinabulaanan ba niya yung ugnayan niya dun sa Wawaw? Yan ang hindi pa natin nakukuha sa kanya, Mare. Kasi 'di ba may picture nga sila na in-erase niya na yung dating kanyang if I'm not mistaken dyan sa may Kulyat. Yes, Kulyat. Quezon City. Yan yung project niya, 'di ba? Project 6 'yon. Parte ng Project 6 if I'm not mistaken. Correct. 'Di ba? So, yung 50 million ba 'yon? Yes, project? 50 million project. Yeah. Oo. So kahapon nga, Mare, muling nasilayan ng publiko si Arjo nang bumoto siya para sa bagong speaker ng House of Representatives na ipapalit sa nagbitiw na si Martin Romualdez. Nagkaroon ng mga hinalang apektado at dinamdam ni Arjo ang halos araw-araw na online bashing laban sa kanila ni Maine Mendoza at sa pamilya nila. Anong salita siya kahapon? Hindi, nandyan siya kahapon kasi syempre trabaho niya yan. Yes. Bukod sa pumayat ang kanyang katawan, ayun nakita naman natin, Sino ba namang hindi masistress dahil? Sa Congress, diba? Tignan mo yung mata. Kapansin-pansin nga, Mare, na naging matured yung itsura niya. Siyempre ba naman, no? Sino ba namang hindi mai-stress? Bigla kang in-name drop ng kung sino, kung talagang nga naman, alam mo yun, na wala ka namang ginagawang masama, idadawit ka, diba? Tapos paparatangan ka na kung ano-ano. Ngayon ay hindi pa napapatunayan, Mare, allegation na allegation. Lahat ay pawang allegation At pa rin. hindi rin ito mananatiling hindi rin natin pwedeng sabihin na siya ay ano ba tawag dito, inosente kasi may allegation. Until proven guilty pa naman. So, kumbaga may, pwede pa rin natin ibigay sa kanya yung benefit of the doubt. Si Deputy Speaker of the House, Faustino Boji de Guzman III, de Guzman D. III, ang hinalal bilang 29th Speaker of the House of Representative of the Philippines. At yan ang binoto ni Arjo Atayde kahapon. Alam mo, Mari, may nagba-viral pa nga ngayon. Yung Dikla na yan, 'di ba, ng Isabela, if I'm not mistaken. Yes, at sinabi ni Senator Amy Marcos ay kababata niya. Talaga. Oo, sabi nga niya doon sa interview, naaawa daw siya kasi magaling daw itong bagong House Speaker. Oo, pero kasi sabi niya naaawa daw siya dahil sobrang bait daw nito. Ni Faustino. Faustino D. Talaga. Pero anyway, Mari, balik tayo kay Arjo Atayde. May nagva-viral ngayon sa TikTok na ipinapakita yung ipinapagawa niyang bahay na mansyon daw. Hindi ko lang matukoy. Yung ba yung chismis, parang limang bahay ba? Yun ang chismis, 5 daw. Pwede pabulaanan naman ng di ba, ng pamilya ni Arjo Atayde. Yung parang yun daw yung chismis na umikot ngayon na parang sabay-sabay nga ba na pinagagawa. Tama ba ako? Oo, dyan daw sa Quezon City. Naman, kung totoo man yun, di ba? At saka, Mare, may isang bahay na na-feature din sa channel ni Miss Karen Davila nung na-interview niya itong si Miss Sylvia Sanchez. At pinakita nga na, na malaki talaga yung bahay na ipinapagawa. Yung facade ng bahay, napakalaki talaga, napakataas. So siguro naman, Mare, kagaya nga ng nabanggit din ni Papa O, yung mga Atayde pala, mayaman sila. Marami silang pera, may pagkukunan naman daw sila. Pero syempre, hindi maiiwasan ng publiko na pagdudahan sila, lalo na, Mare, nung binura nitong si Congressman Arjo Atayde, yung picture na nakaharap siya sa tarpaulin. Correct, 'di ba? Yun nga yung may project sa Kulyat na may, kaya nga tinatanong ko kung dininay na ba yung kasi dininay na niya pag-ugnayan sa mga Diskaya. Dito sa Wawaw. Yun nga. Wawaw nga ba? Oo. Wawaw. Tapos sabi naman ni Kiko Barsaga. Ang weird naman, may wawaw, tapos may meow. Kiko Barsaga. Uy, apakatapang talaga niya si Kiko Barsaga. Wow. Si Kiko Barsaga. Dapat yun yung natin kanina, baklitas natin Anong masasabi nyo kay Kiko Barsaga? Meow. Oo, meow. Meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Siguro tuwang-tuwa siya pag naririnig niya tong ganitong kanta, no? Kasi mahal naman. Baka kinikilabutan pa yun, charot. Hindi. Kinikilig pala. Pero alam mo, Mare, gusto daw yata siyang sampahan ng reklamo sa Ethics Committee. Dahil nga may mga parang yung mga behavior niya na hindi daw nakaka-congressman. Oo.
may ganun siya eh. May, sinabihan nga daw din siya ni Congresswoman Garin na wag pa ikot-ikot at meow-meow ng meow-meow. Kasi nagsisesyon. Oo. Ano ba ikot-ikot meow-meow ng meow-meow? Oo. Totoo ba? Kasi di ba meron siyang kinakanta na yung kanta ni upuan ni Glock 9. Meow, 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 meow. Gumagano siya. Meow, 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 meow. Ano yung nakaupo? Kayo na po na nakaupo. Subukan nyo namang tumayo. Tapos dyan, meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Oo, nagba-viral ngayon yun. Totoo? Oo, nakakaloka. Ay, mag-comment below nga yung mga taga-Dasma. Kasi kung ano naman, hindi, kasi kilala ko din yung tatay niya eh. Si PD Barzaga. Oo. Napakabait ng taong yun, in fairness naman. Kaya parang, diba, ngayon na nililink tong anak niya ito eh, diba? Yes. Na parang tipong, diba, na nakakaloka. Pero alam mo, daming humahanga kay Kiko Barzaga kasi napaka-articulative niya magsalita. Yes. At saka, may mga... Lalo kung yung tatay, mamit pa ninyo. Sinabi niya sa interview ni Papa Oji Diaz, na aminado siya, na membro siya, or parte siya ng political dynasty. Talagang parte daw siya ng political dynasty. At aminado din siya na nepo baby siya dahil yung tatay niya ay abogado. Malaki ang mga hinahawakang kaso, kaya may pera sila. Yun naman pala. At yung ginaganyon niyang pera na nagva-viral, sinabi ni Kiko Barzaga, na regalo sa kanya yun. Yung pera na yun. Teka sandali. Ano bang gugustuhin niyo? Yung nagna-meow-meow o yung nagnanakaw? Ay, mas gusto ko yung nagma-meow-meow na lang. Diba? Kahit lahat kayo mag-meow-meow dyan. Hayaan nyo siya mag-meow-meow maghapon. Diba dyan? Kung trip niya yan, ang importante, alam nating nakakatulong siya sa tao. Diba? Hindi siya nakakaperwisyo. Kaysa naman yung hindi ka nagma-meow-meow, tuwid ka nagsasalita, pero ninanakaw at niloloko nyo ng harap-harapan ng taong bayan. Kaya to Kiko Barzaga, itong kanta namin sa'yo. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ay, nako, baka mamaya ipatawag din tayo ng ethics committee. Bakit naman? Ano bang masama? Pati ba naman yun? Yung pag meow-meow, diba? Ang masama doon, ipatawag ng ethics committee kung nangalmot ka. Correct. Hindi naman siya nangalmot, ate. Pero apakatapang niya, sumugod pa rin siya sa opisina ni dating speaker, Martin Romualdez. Ganun talaga. Hinaral na lang siya ng gardening. Kasi talagang, hindi naman siguro para manakit, pero siguro para makipag-dialogo. Makipag-usap ng maayos, diba, to clarify things. Hindi naman kasi lahat ng sumusugod bayulente. Yung iba gusto lang ihayag yung kanilang karapatan. Nakakita ka na ba ng mga batang kalye na na kumakatok dun sa pintuan ng 7-Eleven? Oo. Ganon ang itsura niya, ma. Sa pintuan ng ng opisina ni Martin Romualdez. Ay, talaga? Oo, ay siya papasukin. Hindi, at least, diba? At least, kita mo naman kung talagang, alam mo yun, wala siyang work ethics, diba? Pwede niya yung, alam mo yun, nakipagbrasuhan siya doon sa security. But still, diba? Alam pa rin niya yung ethics na pagpinto, kumatok ka. Diba? Antayin mong pagbuksan ka. Diba? May daw, kasi Mare, pinoprotesta siya ng isang congressman din. Na meron siya ding pinost na, di ba magkakaroon ng rally this coming Sunday? Na malakihang rally daw. May post siya na, wag yung susunugin ang ang House of Representative. Parang ganun ang pinopost niya. So parang binubuyo niya daw yung mga tao. Nag-uudyok. Na ganun. Ano pa bang aasahan natin sa sa Gen Z, 'di ba? Satire 'yan, 'di ba? Ano bang tawag diyan, sarcasm? 'Di ba? 'Di ba? Hindi, pero kasi yun na nga, gaya pa rin na sinabi, diba, ng ibang mga tao, doon sa gagawing kilos protesta nga ba yun, or rally lang, diba, to voice out their sentiments dito sa sinasabi on this coming Sunday, tama? Diba? Sabi nga ng ilan na, pwede kayong makilahok, pero siguraduhin nyo na yung karapatan nyo ang ipinaglalaban nyo. Hindi dahil sa sumasang-ayon kayo sa ibang mga politiko na sinasakyan, ginagamit lang kayo para kayo ang mag-voice out ng kanilang sentimiento na at the end of the day, alam din naman natin na may ginagawa din namang kalokohan. Correct. Sa ating lahat. Oo. Huwag niyong hayaan na gamitin kayo ng politiko upang nang sa ganun ay may isulong nila ang kanilang pansariling kapakanan at sariling diba? yung ano ba tawag doon? Yung kanilang
pagnanais na manipulahin ang investigasyon sa flood control projects na maanomalya. Huwag kayo magpagamit. Oo. Diba? Okay yan. Kahit na kayo dyan, di ba, magsisisigaw kayo dyan. Kung feeling nyo pumunta kayo. Pero kung sa feeling nyo naman na hindi nyo feel pumunta, sundin nyo pa rin kung ano yung gusto ng inyong damdamin. Correct. Hindi dahil sa idinikta lang sa inyo dahil halika dito, dali, ganyan na. At tandaan nyo, Panggaha, na hindi sino man na nakaupo sa gobyerno ang magliligtas sa bansang Pilipinas. Tanging ikaw lamang. Tayo! Oo. Tayong Na nakikinig. Lahat. Ano may kanta mo nun? Tayong lahat. Nakalimutan. Ay, kapwa Pilipino. Isang bansa. Ba't di magkaisa? Isang dugo. Isang lahi at musika. Ang pangarap ko'y bansang mapayapa. O, diba? Parang sinabi rin yun ni Chair Lala, makabagong pamilya. O, diba? Bago na ngayon yung kayong mga diet. Pag gano'n niya ng kamay niya, naglabasan dami popcorn. Charing Eme lang. Chair, peace tayo. O, diba? Ang dami ngayon, may bago siyang paalala ngayon sa mga sinihan. Hindi na, responsableng manonood. Hindi, diba? Tungo para sa responsableng panonood. Ganyan siya. Tapos kulot yung hair niya. Nakatayo na siya. Oo, in fairness. Wonder Woman na siya doon. Yes! Wonder Woman na ganyan. Hindi siya manager doon. Oo. Nakakaloka. Pero yun lang naman. Sabi dito ni ay Shandy Serrano, senador pala si Lito Lapid. Oo, Senador B. Ano bang gusto niyong mangyari? Oo naman. Nanalo siya. Oo. Dahil kay Coco Martin. Ano ba ang ibig? Nanalo si Supremo dahil kay Tanggol. Diba? Di niyo ba maramdaman? Diba? Na nakakaloka. Senator Lito Lapid nang dumaan dyan sa may Espanya, nagpulasang kami. Uy, sana sa gaganaping rally this coming Sunday, tama ba ako Sunday? Sana walang sumampang mga politiko. No? Diba? Sana wala. Wag niyong payagan. Oo, wag niyong payagan. Diba? Kasi boses ng taong bayan ang dito. Wag niyong payagan if ever. Tsaka kung alam mo yun, tigilan na po natin yan, yung sasabihin na, pumunta ka kasi may bayad. Oo. Diba? Uso na naman. Diba? Sana lang wala tayong mariringgang mga reklamo sa may mga balita. May mga nakikita nga tayo nagba-viral na sinasabi nila, pag may sumigaw daw ng, ng iuwi daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, uwian na lang. Kasi nga tama nga naman, yung kilos protesta na yan na gaganapin daw this coming Sunday, ay walang pinipiling kulay sa politika. Naman. Uy, tama yun ngayon, sabi ko nga si Mare, ngayon lang ako nabilib sa mga sinasabi ni Jam Magno na hindi kailangan ng kulay upang nang sanay maging concern ka sa bansang Pilipinas. Totoo naman. At yung mga kagaya ni Kiko Barsaga, yan yung mga makabagong Pilipino. Yes. 'Di ba? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal na may paninindigan. Oo. 'Di ba? Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. At ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Malansang bakla. Malansang isda, kalaban ng malansang bakla. Malansang bakla. Pupunta ba kayo, Baklitas? Naku, meron po kaming event sa Sunday pero susubukan natin. Ayan. Pero Mare, eto pa isa pa. Nandiyan kami sa may Muntinlupa this Sunday. Mamaya, magkita-kita tayo dyan sa kailan. Saan ba tayo, Mare, mamaya? Nandyan tayo sa may sa may... Circuit Makati ba tayo mamaya? Hindi, Circuit Makati. Sa may Ayala, sa One Place Ayala. Oo. Diyan po yan dahil mamaya po, ayan na. Dahil pagkatapos naman itong programa na to kami itutungo na dyan dahil mamaya ilulunsad na si Derek Rose bilang isa sa endorser ng Arena Plus. Yes, mamimit natin si Derek Rose. Hindi Derek Ramsey. Ni Rose. Sino to? Dati nalilink kay Hindi si Rosebud yung pala. Nalilink yung kay Senator Pink dati. Ay, naku, hindi ko alam, Hindi. Diba? Totoo ba yun? Hindi ko alam. Bata pa ako noon. Si Rosebud, ang dami ning in-squeal. Diba? Na kasi hodang Camerot, chuchu. Malaki po kaya yung work ethics ni Kong. Feeling ko, si Kiko Barsaga, yung ethics niya,
Pupunta Malaki din naman. Diba? Kasi congressman ang tatay niya, tsaka yung nanay niya. Hindi, pero ako, to be honest talaga, I have nothing against dito kay Congressman Barzaga. Oo. Kasi na-meet ko po yung tatay niya itself. And isa sa mga masasabi ko dyan sa Midas Marinas, Cavite is, diba, isa yan sa mga nire-respeto at talaga nga naman may paninindigan. Yan, si PD Barzaga. Hello po. Pero syempre, hindi tayo titingin sa tatay niya para respetuhin siya. Tignan natin kung ano yung trabaho ng bata. Hindi, oo. Bata? Hindi, kasi Pili ko mas matanda ako sa kanya. Doon mo nga titignan kung anong punod yan ang bunga eh. Diba? Kung Ay, hindi ako naniniwala. Sorry, I need to disagree. Hindi ako okay. naniniwala sa ganun. Oo. Na kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Kasi may kakilala ko na yung tatay niya, Oo. magnanakaw, yung mga anak niya matitino. Kasi gustong baguhin. Oo. Diba? Kaya wag nating ano yun. Sorry, I need to disagree. Oh yes, Kasi okay lang. hindi Wala namamana ang sama ng ugali. Pwede mo yung baguhin. Hindi dahil masama yung puno mo, yun din ang bunga mo. Kaya hindi, nga. mali It yun. wasn't just a saying ng mga tao kasi, di ba? Pero ako kasi, na-meet ko ng personal yun. Kaya ako masasabi ko, for sure, maayos sa pinalaki ni PD Barzaga. Yun, pwede natin yung sabihin anak yun. niya. Oo. Kaya, di ba, kung anong tingin ng tao sa kanya na wiwirduhan dahil ka mamiyaw-miyaw niya, karapatan niya yun. Yes. Karapatan niya yun na hindi natin pwedeng alisin sa kanya. Ang cool Yun kaya, 'di ba, may pusa sa Diba? sa Kongreso. At saka meron siyang may At saka mga ba nila chika siya. pagbabawalan yung pusa? Di ba? Ang Correct. dami nga nai-issue. Lalala. Diba? Okay na yun kaysa naman yung mga congressman na dalawa ang asawa. Oo. Ay, pero anyway, overtime na tayo. Oo. Magpaalam na tayo. Yes. Bukas magkita-kita tayo, Pangga. Ayan. At babalitaan namin kayo kung anong kaganapan. Correct. Kung ang gwapo nga ba itong Si Derek Rose. Si Derek Rose. Bibigyan ba kami ng rose? Ay. Oo. Mamimit ba natin si Rosebud? Makikita kayo natin ng talulot ng rose. Ay. Ako. But anyways, ang mga panggayang po muna ang ating pangalawang chikahana. Bukas po magkarinig ang magkapanooran naman tayo para sa isang matigabong chikahana, dala-dala ng dalawang bakula. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako daw po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!